Giniba ang lumang pabrika na binili ko. Binayaran ako ng 76 milyong yuan. Dala ko ang kontrata, gusto kong umuwi at ibalita ang magandang balita. Pero hindi ko inaasahan. Ang lumang bahay na nagkakahalaga ng 5.8 milyong yuan at ang 800,000 yuan na ipon ay inilipat na sa pangalan ng kapatid mo. Ang bahay na 5.8 milyong yuan. Wala akong kahit isang sentimo doon. Kung gayon ang iyong pagreretiro, si Yuan ang bahala. Umalis ka sa bahay na ito at magdusa sa gutom. Hindi ko siya pinansin. Tumalikod ako at umalis sa bahay. Ginoong Xiao, pakisuri muna ito. Kung tama ang lahat, pakipirmahan sa huling pahina. Ang bayad pinsala para sa lumang bodega. Kasama ang kapalit na komersyal na espasyo sa pangunahing sentro ng negosyo ay may kabuang 76 milyong yuan. Ang kabuang halaga ay 76 milyong yuan. Ang pondo ay ililipat sa loob ng 3 araw ng trabaho. Sa iyong personal na account. Sa iyong personal na account. 76 milyong yuan. 3 taon na ang nakalipas. Ginamit ko ang lahat ng aking ipon. Kahit na tinawag ako ng buong pamilya na walang kwenta. At sinumpa na wala akong utak. Binili ko ang lugar na iyon. Ang inabandunang pabrika. Na kinasusuklaman ng lahat. Ngayon. Sa wakas ay nagbunga ang lahat. Binabati kita, Ginoong Xiao. Mula ngayon, ikaw na ang magiging batang henyo na maihalos 100 milyong yuan sa Binhai City. Malaki ang iyong kinabukasan. Salamat, Direktor. Sana nga. Boss, pumili ka ng isa. Ang pinakamalaki at pinakamatabang king crab. At isang East Star Grouper pa. Espak mo. Sige, binata. Hindi mura ang king crab na ito. May selebrasyon ba sa bahay niyo ngayon? Isang napakalaking magandang balita. Gusto kong magdagdag ng ulam para sa pamilya ko. Ma, nasa bahay ka ba? Pag uwi ko mamaya, may sasabihin ako sa iyo. Sakto. May sasabihin din ako sa iyo. Ibaba ko na muna. Abala ako ngayon. Abala. Abala ka ba para hindi mo man lang ako pakinggan? Kahit isang sandali. Ma, bumili ako ng king crab. Sa telepono kanina. Xiaoju, buti at nakauwi ka na. Magkakaroon tayo ng family meeting ngayon. May kailangan akong ipaliwanag sa iyo. Ano ang napakaseryosong bagay? Ang lumang bahay na ito sa Kangping Street. Napag-usapan na namin ang tatay mo. Kasama ang 800,000 yuan. Na fixed deposit ng pamilya. Bukas ng umaga. Ililipat na ang lahat sa pangalan ni Xiao Yuan. Ito ang magiging dot ni Yuan. Maagang nagpakasal si Yuan. Kapag nagkaanak ka na, kailangan mo ng pera sa lahat ng bagay. Ikaw lang ang busog sa labas. Hindi gutom ang buong pamilya. Anong gagawin mo sa bahay? Ma, alam mo ba ang sinasabi mo? Ang bahay na ito ay nasa sentro ng syudad. Ang halaga nito ay hindi bababa sa 5.8 milyong yuan. Idagdag pa ang 800,000 yuan na ipon. Lahat ibibigay kay Xiao Yuan. Wala kang ibibigay sa akin kahit isang sentimo. Xiaoju. Bakit ka ba ganyan, hindi ka marunong umintindi? Ang maliit mong buwan ng sahod. Sapat na yan para sa iyo. Ang kapatid mo sa hinaharap, magpapalaki ng malaking pamilya. Malaki ang pressure sa kanya. Si Lukay ngayon ay nagnegosyo. At kailangan niya ng pondo para sa pagpapatakbo. Huwag mo na siyang pagtalunan. Sige na. Kuya, hindi naman kita sinasabihan. Ikaw na isang malaking lalaki. Mataas ang pinag-aralan at may kakayahan. Araw-araw iniisip mo. Ang maliit na ipon ng pamilya. Ano ba iyan? Ang saya-saya mo sa labas mag-isa. Bakit mo pa ipinaglalaban ang bahay? Hindi ko ipinaglalaban. Ang bahay na ito ay sa magulang ko. Kung sino ang gusto nilang bigyan, bahala sila. Nagtatanong lang ako. Anong tanong-tanong? Napagdesisyonan na namin ng tatay mo iyan. Hindi ka na dapat makialam. CJ, dahil ang bahay na ito at ang ipon ng pamilya ay wala akong parte. Kung gayon, sa hinaharap, ang pag-aalaga sa inyo ay ipinagkakatiwala ko na. Kinak Xiao Yuan at Lukay. Ako, hindi na ako makikialam. Anong sabi mo? Sino ang pinagyayabangan mo dyan? Ang maliit mong sahod kada buwan. Talaga bang iniisip mong maihalaga ka? Kung umalis ka sa bahay na ito, wala ka man lang. Matutuluyan. Magsama ka ng hangin. Ma, dahil ang bahay at ang ari-arian ay ibinigay kay Xiao Yuan. Hindi ko na dapat alagaan kayo.
Ang lohika na ito, sa batas, at sa damdamin ay makatuwiran, di ba? Xiaoju, ikaw na walang puso, walang utang na loob. Hindi tama ang sinasabi mo. 10 buwan kitang dinala sa tiyan ko. Inalagaan ka ng 28 taon. Pinakain at binihisan kita. Obligasyon mong alagaan ako. Iba ang pagbibigay ng bahay. Inalagaan ako ng 28 taon. Ma, ang tuition ko sa kolehiyo ay sarili kong student loan. Ang sahod ko sa unang 3 taon pagkatapos ng graduation ay kinuha ninyo lahat para bilhan si Xiaoyuan ng mamahaling gamit at para sa down payment ng kotse ni Lucay. Ang utang ko sa pamilyang ito, matagal nang nabayaran. Ang mga karapatan at obligasyon ay pantay. Kung kanino ang bahay, siya ang mag-aalaga. Nakuha ninyo ang 5.8 milyong mansyon at 800,000 cash. Wala akong nakuha. Gusto ninyong ipagpatuloy ko ang pagiging libreng blood bag ninyo. Parang hindi ka namin ipinanganak na anak. Narinig mo ba, kuya? Pinapaalis ka ni mama. Dahil umabot na sa ganito ang usapan. Kailan mo ililipat ang mga gamit mo sa kwarto? Sabi ni Yuan. Sa susunod na linggo, magre-renovate kami. Kailangan naming bakantehin ang 12 hipid na guest room mo para gawing sarili kong gaming room. Ililipat ko na ngayon. Sa nakaraang 28 taon, para sa pamilyang ito, nabuhay ako na parang aso. Dahil ginawa ninyong ganito kalala ang mga bagay. Ang 76 milyong bayad sa demolisyon na ito. Sa buong buhay ninyo, huwag na kayong umasang makakahawak ng kahit 1 sentimo. Kuya, huwag mo nang sisihin si mama sa galit niya. Para rin sa atin si mama, para sa ikabubuti ng pamilya. Si Lucay ay magpapalaki ng isang malaking pamilya. At kailangan pang makipag-ugnayan sa labas. Hindi madali. Ikaw mag-isa. Walang bahay, walang kotse. Ang gaan ng buhay mo. Nga pala, may pinsan si Lucay, si Shenwei. Ang kalagayan niya, kahit na average lang. Bagay na bagay sa sitwasyon mo ngayon. Bagay kayo. Dahil ngayon, wala ka nang matitirhan. Mabuti na lang at pumayag siyang makipagkita sa iyo. Mabuti na iyon. Sa ibang araw, papakita ko kayo ni Lucay. Magkita kayo. Hindi na kailangan. Ang awa mo. Ibigay mo na lang kay Lucay. Mga estranghero. CJ, napakabuti. Ito ang hangganan na kayo mismo ang nagtakda. Sa hinaharap, huwag na huwag kayong magsisi. Attorney Gu. Ako si Xiaoju. Ayos na. Bukas ng Siyam-Dehi. Pupunta ako sa law office para pirmahan ang pondo. Para sa kasunduan sa pagtanggap at trust. At mga dokumento ng pangangasiwa. Gusto kong gawin ang pinakamataas na antas ng paghihiwalay ng ari-arian. Naiintindihan ko, Jemne. Xiao, gagamitin ko ang pinakamahigpit na firewall para iproseso ito para sa iyo. Binata, naglilipat ka ng bahay sa gabi. Saan ka pupunta? Manong, sa yun ding Kenji. Ha? Iho, ang isang gabi dyan ay nagkakahalaga ng 10,000. Magmaneho na po, Manong. Ngayong gabi ay isang magandang gabi. Mahal na Ginoong Xiao, ang malaking halaga ng iyong bayad pinsala sa demolisyon ay ganap ng naipasa sa pamamagitan ng isang independent trust account at ligtas ng nakarating sa iyong personal na account. Ang iyong eksklusibong black card ay na-activate na. Ang penthouse duplex sa gusaling ito. Pwede bang tingnan ngayon? Kukunin ko lang ang susi, sandali lang po. Diretso na tayo sa pagpirma ng kontrata. Sir, ang kabuang presyo ng bahay na ito ay umaabot sa 8 digit. Ang pag-apruba ng down payment. Buong bayad. Pirmahan na ngayon. Kumpirmado po bang buong bayad? Kumpirmado. Bukod pa rito, pakitulungan akong kontakin ang car dealership. Sige po, Ginoong Xiao. Aayusin ko po agad para sa inyo. Ang pinakamataas na e-express processing. Hello, kuya. Lumipat ka kagabi. Saan ka natulog? Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Huwag mong sisihin ang bayaw mo kung hindi kanya inaalagaan. Hindi ba sinabi ni Yuan kahapon na ipapakilala kanya sa isang tao? Naayos ko na ang lahat.
Ang pinsan kong malayo. Si Shen Wei. Nagtatrabaho siya bilang receptionist sa isang maliit na kumpanya. Hindi maganda ang kanyang kalagayan. Pero bagay siya sa iyo, na may maliit na sahod. Sinabi ko na wala kang matirhan, na binata, bagay na bagay. Huwag na. Huwag ka nang mapili. Sa kalagayan mo, kung may gustong makilala ka, ay sapat na. Bukas ng tanghali, 12:00. Sa private room ng Juxianglu. Kami ni Yuan ang magho-host. Para tulungan kang suriin siya. Huwag kang malete. Shen Wei. Oh, kuya. Nandito na. Hindi mo man lang naisip na humiram ng disenteng suit para sa blind date. Talagang wala kang pag-asa. Paumanhin. Medyo traffic sa daan. Nandito na si Weiwei. Bilisan mo, umupo ka. Ipapakilala ko sa iyo. Ito si Xiaoju. Hello, ako si Shen Wei. Xiaoju. Weiwei. Ang kuya ko ay matapat. Pero maliit lang ang kinikita niya. Nagtatrabaho sa isang sirang kumpanya. Maliit lang ang sahod niya kada buwan. Wala pa siyang sariling bahay. Pinatalsik lang namin siya sa bahay kagabi. Ay, hindi. Kakaalis lang niya. Nga, Weiwei. Pero bagay kayo. Pareho kayong praktikal. Walang dapat magreklamo sa isa't isa. Weiwei. Tingnan mo, mabait siya. Kaso wala siyang ambisyon. Tingnan mo ang damit niya. Kahit may himulmol, hindi niya pinapalitan. Para siyang pulubi kong manamit. Huwag kang magreklamo, ha? Siya kasi. Kailangan mo lang siyang pagtiyagaan. Kuya Lukay. Sa tingin ko, ang isang tao. Kung karapat dapat bang makasama. Hindi nakasalalay sa mga panlabas na bagay. Weiwei. Bata ka pa. Hindi mo pa naiintindihan ang mga ito. Ate Xiao Yuan. Ang ambisyon. Hindi lang sa salita nakikita. Ang damit ay para sa init at pantakip. Basta malinis at maayos, ayos na. Sa tingin ko, maayos manamit si Xiaoju. Tungkol naman sa pera at bahay. Kung hindi maganda ang pagkatao, kahit gaano pa karami ang pera, ang buhay ay magiging pahirap. Salamat sa pag-aayos ninyo ng pagkikita namin ngayon. Pero, nandito ako ngayon para makilala si Xiaoju. Hindi para pakinggan kayo, na ipinapahiya ang kanyang mga kapintasan. Hindi ako sanay sa ganitong hapunan. Paalam muna. Xiaoju, kung hindi mo mamasamain, mag-usap tayo sa ibang lugar. CJ, ako ang magbabayad. Nagpapanggap lang kayong matino. Tingnan ko lang kayong dalawang. Mahirap kung paano kayo mabubuhay nang wala kami. Talagang walang utang na loob. Kanina sa private room. Salamat. Para saan? Sa pagtatanggol ko sa iyo mula sa mga sinabi nila. Dati sa bahay na ito. Walang tumulong sa akin. Bakit hindi ka lumaban? Sinabi ni Lukay iyon sa iyo. Wala ka man lang. Sinabing masakit na salita. Dahil dati lumaban ako. Pero napagtanto kong walang silbi ang anumang sasabihin ko. At wala na akong pakialam ngayon. Ang mga taong walang pakialam. Walang karapatang makaapekto sa aking damdamin. Sinabi sa akin ni Lukay na may isang kuya. Mabait. Mahirap ang kalagayan. At pinapunta niya ako para makita siya. Handa na akong makatagpo ng isang mahiyain. At walang sariling desisyon na mamas boy. Pagkatapos mong makita, dismayado ka ba? Mas mabuti pa sa inaakala ko. Dahil sa hapagkainan. Hindi ka sumang-ayon sa kanilang mga masasamang salita. Wala kang sinabing kahit isang salita. Pero hindi ka rin sumuko. Tahimik ka lang na nakaupo doon. Pinanatili mo ang iyong huling dangal. Hindi bale na nasira ang hapunan kanina. May utang kang hapunan sa akin. Sa susunod, ikaw naman ang manlilibre. CJ, ikaw ang bahala sa oras at lugar. Kahit kailan handa ako. Sige, sa susunod. Ang pangit ng mundong ito. Pero minsan, may liwanag na pumapasok. Dati, tuwing taglamig, lagi niyang sinasabi na nanlalamig ang mga kamay at paa niya. Itong pairs ng guwantes. Ito ang paraan ko para matupad ang 28 taon nating relasyon bilang mag-ina. Pagkatapos ng araw na ito, lahat ng utang na loob ay bayad na. Oy, tingnan nyo guys, dumating na ang kuya natin. Kaarawan ng nanay, ika-6 na po niya. Pero suot pa rin niya ang basurang damit na iyan.
Hindi ba siya nahihiya? Xiaoju, bakit ngayon ka lang? Hindi mo ba alam kung anong araw ngayon? Kahit na lumipat ka na, dapat nang hiram ka man lang ng disenteng damit na isusuot. Ano bang itsura yan? May nangyari lang sa daan. Ay, naku. Cake siya. Sapat nang nakarating ang bata. Si Ju ay pagod sa trabaho. Ang mahalaga ay komportable siya. Halika, Ju. Umupo ka sa tabi ng tiyo mo. Ma, ngayong ika-6 na po kaarawan mo. Kami ni Yuan ay sadyang pumunta sa sentro ng lungsod. Sa pinakamalaking tindahan ng ginto. Para pumili ng regalo para sa iyo. Ay, naku. Ang kapal ng gintong pulseras na iyan. Ang mahal siguro niyan. Si Yuan at Lukay ay talagang masunurin. Cake siya. Ang swerte mo talaga. Nakakuha ka ng ganyang. May kayang manugang. Maghihintay ka na lang. Na magpakasasa sa ginhawa. Ay, naku. Kayo talagang dalawang bata. Napakagastos nyo. Wala nang kulang sa akin. Basta masaya kayo. Mas masaya ako kaysa sa ano paman. Ma, ano po bang sinasabi nyo? Ang bahay at ang ipon. Ibinigay nyo na sa amin. Ang paggalang namin sa inyo ay nararapat lang. Kasi, tayo lang naman ang pamilya. Kuya, ikaw, ika-6 na po kaarawan ngayon ni Mama. Bilang panganay, hindi ka naman siguro dumating na walang dala. Kahit na pinalayas ka na sa bahay. At wala ka ng pera. Kahit bumili ka lang ng prutas. Ay sapat na bilang tanda ng pagmamahal. Ma, maligayang kaarawan. Alam kong nilalamig ang kamay mo. Tuwing taglamig. Kaya pinili ko ang cashmere gloves na ito para sa iyo. CJ, na-appreciate ko ang regalo mo. Ang init-init ngayon. Bakit ka nagbigay ng guwantes? Kuya, binili mo ba yan sa bangketa? Tingnan mo ang packaging. Yung 3 pare sa 10 yuan. Kung wala kang pera, sabihin mo lang sa akin. Ako, bilang bayaw mo, ay pahihiramin ka. Ng ilang daang yuan para makabili ng disenteng regalo. Kahit yan lang. Ang mahalaga sa regalo ay ang intensyon. Tungkol sa halaga, ang mga nakakaunawa ay makakaunawa. Xiaoju, sumasagot ka pa. Ano kung pinagsabihan ka ni Lukay? Sasabihin ko sa iyo, huwag kang magkunwari dahil lang sa inggit. At magpanggap na mayaman sa labas. At umutang online. Kung magkakaroon ka ng utang sa labas, huwag kang umasa na ang pamilyang ito ay magbabayad ng kahit 1 sentimo para sa iyo. Huwag kang mag-alala. Kahit mamatay ako sa gutom sa kalsada, hinding-hindi ko kayo idadamay. Ang guwantes na ito ngayon, ang huli kong beses, na magbibigay ng regalo sa kaarawan mo. Mula ngayon, hindi na tayo mag-istorbohan. Jewer, paano ka nakikipag-usap sa nanay mo? Huwag ka nang magsalita pa. Cake siya. Ikaw naman talaga. Ang regalo ng bata ay tanda ng paggalang. Bakit mo kinukumpara? Pangatlong kuya, pakinggan mo ang sinasabi niya. Anong klaseng bastos na salita yan? Nagpalaki ako ng isang walang utang na loob. May gagawin pa ako. Mauuna na ako. Kumain na ako. Naihatid ko na rin ang regalo. Kayo na ang bahala. Punyeta. Wala namang pera. Pero nagpapanggap na mayaman sa hapagkainan. Ngayon, kailangan kong kumuha ng ilang litrato mo. Habang sumasakay sa bus. At i-post sa family group. Para hindi ka na makataas ng ulo. Naku po. Anong klaseng? Ang dumating sa hotel ngayon. Ang sasakyang ito. Siguradong milyon-milyon ang halaga. Xiaoju. Impossible. Talagang imposible. Siguradong nagkamali lang ako ng tingin. Hindi, si Xiaoju yon. Ang pulubing yon. Ang walang kwentang yon. Na kumikita lang ng ilang libong yuan kada buwan. Paano siya makakapagmaneho ng ganoong klaseng mamahaling kotse? Hoy, Lauma, pakicheck na ako ng isang bagay ngayon. Pakicheck kung sa Binhai Economic Zone, mayroon bang proyekto ng demolisyon ng lumang bodega kamakailan? Pakicheck ang pangalan ni Xiaoju. Bilisan mo. Xiaoju, kahit yumaman ka pa, huwag mong isiping iiwan mo kami at ikaw lang ang mag-isa. Kuya, pasensya na, nahuli ako. Halika, ito ang inumin ko para sa iyo. Noong nakaraang araw sa hapunan, ako ang madaldal. Huwag mong dibdibin. Isa lang naman tayong pamilya. Kung may problema, sabihin mo lang.
Kuya, nakita kita sa parking lot ng hotel noong araw na iyon. Parang nakita kita. Yumaman ka na ba? Nagmamaneho ka ng ganoong kagandang kotse. Ang kotse na iyon ay nagkakahalaga ng malaking halaga. Oh, ano sa tingin mo? Kuya, tayong pamilya. Walang lihiman. May kaibigan ako sa City Construction Bureau. Nabalitaan ko. Sa Binhay Economic Zone. May mga lumang pabrika na giniba. Dati, hindi ba bumili ka ng lupa doon? Di ba? Nakuha mo ba ang malaking kabayaran? Lukay, kung nakuha ko talaga, ang malaking kabayaran na iyon. Sa tingin mo ba nakaupo pa rin ako dito? At kumakain ng barbecue na ilang 10 yuan kasama ka? Kotse ng boss ko iyon. Pansamantala ko lang siyang tinulungan na i-drive para sa maintenance. Bakit? Gusto mo ba talagang yumaman ako? Hay, sabi ko na nga ba, maliit lang ang kinikita mo sa isang buwan. Paano ka makakabili ng ganoong klaseng mamahaling kotse? Kuya, nagbibiro ka lang. Kung yumaman ka talaga, paano mo hahayaang mag-birthday si mama? At isang lumang guwantes lang ang ibibigay mo. Sige na, dahil kotse ng boss mo iyan. Mag-ingat ka sa pagmamaneho. Kung magasgasan, hindi mo mababayaran kahit 10 taon mong sahod. May gagawin pa ako. Ako na ang magbabayad. Kumain ka lang dahan-dahan. Napakabobo. Ang kasakiman lamang ang magdadala sa tao sa bangin. Ang inyong parusa ay nagsisimula pa lang. Ma, yuan. Huwag ka nang manood ng sisi. Dumating na ang pagkakataon nating yumaman. Anong nangyari, asawa ko? Nagulat ako sa iyo. May nakita akong ang pinakasikat na light food chain brand. Lahat ng tao sa buong syudad ay pumipila para dito ngayon. Napakalaki ng tubo. Kapag nakuha natin ang ahensya sa sentro ng syudad, wala pang kalahating taon ay mababawi na natin ang puhunan. Sa isang taon, makakabili na tayo ng mamahaling kotse at malaking mansyon. Pagdating ng panahon, ang ari-arian ng pamilya natin ay siguradong dodoble ng ilang beses. Para inggit na inggit si Xiaoju. Ang mahirap na iyon. Kai, maganda nga ang negosyong ito. Pero, malaki ang kailangan sa paunang puhunan, hindi ba? Ang 800,000 na ipon natin sa pagbili mo ng kotse at relo kamakailan. At sa paghahanda sa kasal. Halos naubos na. Ma, kung ayaw mong magsakripisyo, wala kang makukuha. Hindi ba mayroon pa tayong lumang bahay na ito? Ang bahay na ito ay nakapangalan kay Yuan ngayon. Kung ilalagay lang natin ito sa bangko, para sa mortgage loan, hindi ba lalabas ang pondo? Ipapautang ang bahay. Mahal, paano kung malugi tayo? Wala na tayong matitirhan. Malugi? Paano tayo malulugi? Nagpasaliksik ako ng detalyadong market research. Ito ay siguradong negosyong kikita at hindi malulugi. Gusto nyo bang habang buhay manirahan sa lumang bahay na ito at tingnan ang mukha ng mga mayayaman? Kapag nagtagumpay tayo dito, tuluyan na tayong makakaahon sa ating antas. CJ, gawin natin. Ang bahay na ito ay para sa inyong mag-asawa. Basta kumita tayo ng malaki. Suportado ko kayo na ipautang ito. Salamat, Ma. Huwag po kayong mag-alala. Sa pagkakataong ito, tiyak nakikita tayo ng malaki. Kapag humupa ang tubig, babangon din ito ulit. Ngunit ang bawat alon na humahampas sa dalampasigan ay hindi na ang dating alon. Nga, may mga bagay na kapag humupa, hindi na maibabalik ang nakaraan. Malapit na ang oras ng hapunan. Hindi tayo kakain sa labas ngayon. Dadalhin kita sa isang lugar. Xiaoju, dinala mo ako rito. Dahil may gusto kang sabihin sa akin, hindi ba? Hindi nagkamali si Lucay sa sinabi niya sa iyo. Pinalayas ako nila. Pero ang hindi ko sinabi sa kanila ay, noong Setyembre 15, ang inabandona kong pabrika na binili ko noon, ay kinumpis ka ng gobyerno. Nakakuha ako ng napakalaking kabayaran na hindi mauubos ng ordinaryong tao. Sa ilang henerasyon. Setyembre 15, nung araw na pinalayas ka sa bahay. Umuwi ako na may kontrata para yumaman agad. Masayang-masaya akong umuwi para magbalita. Pero wala naman pala akong lugar sa bahay na yon. Ibinigay nila lahat ng ari-arian at lahat ng ipon sa kapatid ko. Wala silang itinira ni isang kusing para sa akin. Kaya, pinili mong manahimik. Kinuha ko ang pera. Binili ko ang bahay na ito. Bumili ng kotse.
Pero wala akong sinabing kahit isang salita. Naghihintay ako. Naghihintay kung hanggang saan nila kayang tapakan ang pagmamahala ng pamilya. Para lang sa kaunting interes. Bakit mo naman sinasabi sa akin ngayon? Hindi ka ba natatakot na baka katulad din nila ako? Na para lang sa pera mo? Shenhui, dati sa bahay na iyon, ang pera ay lason. Isang kusing lang, 3 araw na ang away. Ayokong magkaroon tayo ng anino ng ganoong bagay. Sa'yo, lahat ay sinabi ko. Xiaoju, wala akong pakialam kung dati ay suot mo ang lumang kamiseta. Wala rin akong pakialam kung ngayon ay nakatira ka sa Yunding Tianji. Kung balang araw, malaman nila ang totoo at dumugin ka na parang mga vampira para guluhin ka. Matatakot ka ba? Hindi ako natatakot. Huwag ka ring matakot. Dati mag-isa ka. Ang oras ay lumipas ng mabilis. Ang bula ng kasakiman ay tuluyang puputok. Hindi ba sabi mo sigurado ang kita? Hindi ba sabi mo, makakabili ka ng malaking villa sa loob ng 6 na buwan? Ngayon, tapos na. Lahat tapos na. Paano ko malalaman na magiging ganito? Niloko nila ako. Ano ang magagawa ko? Lukay, ang pinapahanap mo sa akin ay may resulta na. Lauma, ano ang nalaman mo? Bilisan mo. Ang may-ari ng lupa sa inabandunang pabrika sa Binhai Economic Special Community ay si Xiaoju nga. At dahil ang lupang iyon ay nasa gitna mismo ng Courtship Industrial Park, ang pamantayan ng kompensasyon ay ang pinakamataas na antas. Ito ang pinakamataas na antas. Magkano ang kompensasyon? Kasama ang cash at ang tindahan na ipinalit sa sentro ng lungsod. Ang kabuang halaga ay halos 9 digit. Lukay, ang bayaw mong ito, ngayon ay isang nakatagong supermayaman sa Binhai City. Honey, ano ang sinabi ni Lauma? Anong kuya? Anong supermayaman? Si Xiaoju. Ang hayop na si Xiaoju. Hindi lang siya yumaman. Bigla siyang yumaman. May daan-daang milyong ari-arian siya. Pinagtatawanan niya tayo. Diyos ko po. Anong kasalanan ang nagawa ko? Bakit ka umiiyak? Anong silbi ng pag-iyak ngayon? Siya ang anak mo na pinagbuntis mo ng 10 buwan. Ang sarili mong anak. Siya ang kapatid ni Yuan Yuan. May daan-daang milyong cash siya. Ang pagbayad ng ilang milyong utang para sa atin. Hindi ba't maliit na bagay lang yun? Tama. Ako ang kapatid niya. Hindi niya tayo pwedeng pabayaan. Tara. Ma, sa pagkakataong ito kailangan pilitin natin siyang ilabas ang pera. Tulong. Hon, totoo ang lahat ng nakasulat dito. Talagang nakuha niya ang pinakamataas na bayad pinsala. Mali ba yan? Opisyal na dokumento yan. Kaya pala ang yabang niya sa hapagkainan. Kaya pala nakakabili siya ng ganoong klaseng mamahaling coats na custom-made. Sinasadya niyang itago sa atin. Pinapanood niya tayong malugi na parang mga payaso. Anong gagawin natin ngayon? Ma, huwag kang mag-alala. Kahit butasin ko pa ang langit ngayon. Kailangan niyang ilabas ang pera. Nasa sentro siya ng syudad ngayon. Sa pinakamataas na TV's office building. Direkta siyang umupa ng isang buong palapag. Gumawa siya ng investment company. Sasama ako sa'yo. Ako ang kapatid niya. Kahit baliin ang buto, magkadugtong pa rin ang litid. Hindi ako naniniwala na maglalakas loob siyang sa harap ng buong kumpanya. Pabayaan ako ang sarili niyang kapatid. Tama. Magbihis ka na. Pupuntahan natin siya ngayon. Hon, tumpak ba ang balita ng kaibigan mo? Andito talaga siya. Ang upa sa lugar na ito sa 1 taon ay napakalaking halaga. May kakayahan talaga siya. Hindi yan magkakamali. Super big client siya ngayon. Xiaoju. Sir, pakiurong po. May kailangan ka sa akin. Kuya, sa wakas ay pumayag ka ng makipagkita sa amin. Alam mo ba na may malaking problema sa bahay? Nalinlang ang negosyo namin. Ngayon ay baon kami sa utang. Kung hindi namin mabayaran ang utang, si mama at kami ay mapipilitang mamalimo sa kalye. Kuya, dati lahat ng pagkakamali ay akin. Ako ang walang alam. Isang pamilya tayo, wag na tayong magkunwari. Alam kong mayaman ka na ngayon. Hawak mo ang napakalaking bayad pinsala. Kahit kaunting pera lang na lumabas sa daliri mo, makakapagligtas na sa buhay ng buong pamilya.
Tulong. Ano ang pakialam ko sa buhay at kamatayan ninyo? Xiaoju, paano mo nasabi? Ang ganyang walang pusong salita. Siya ang kapatid mong babae. Ang nanay mo ang tunay mong nanay. Ngayon mayroon kang malaking kayamanan. At pag-aari mo ang buong palapag ng isang high-end na gusali ng opisina. Hahayaan mo lang mamatay ang kapatid mong babae. Makakaya ba ng konsensya mo iyon? Konsensya? Kayo ang nakikipag-usap sa akin tungkol sa konsensya. Ano ang sinabi ninyo noon? Sinabi ninyo na walang silbi ang bahay para sa akin mag-isa. Kayo ang nagtakda ng mga patakaran. Kuya, iyon ang gusto ni nanay. Lukay. Sa sala, paano mo ako tinuro at sinigawan? Naaalala mo pa ba? Sinabi mo, na sa maliit kong sahod, kung aalis ako sa bahay na ito, wala akong kakainin. Sinabi mo, na ang mga taong may maliit na sahod buwan-buwan, ay hindi karapat-dapat magkaroon ng bahay. Ikaw mismo ang nagsabi niyan, tama. Kung sinabi mo, na ang mga umaasa sa maliit na sahod ay hindi karapat-dapat magkaroon ng bahay. Kung gayon, anong mukha ang mayroon ka ngayon? Para lumapit sa isang taong pinalayas ninyo, at humingi ng milyon-milyong pera para sa buhay. Dapat lang sa inyo. Gusto pala nilang angkinin ang ari-arian. At paalisin ang tao. Ngayon na nalugi sila, gusto na naman nilang sumipsip ng dugo. Ang kakapal talaga ng mukha nila. Ang ganitong uri ng relasyon ng dugo, ay dapat nang putulin. Xiaoju, huwag kang maghukay ng nakaraan dito. Alam mo na pala noon pa. Nayayaman ka, tama. Itinago mo ang kontrata sa bulsa mo. At pinanood mo lang kami na maghati ng bahay. Pinanood mo lang kami, na mangutang ng malaking interes. Sinasadya mong ipahiya kami. Ikaw na walang puso. Naghihiganti ka sa amin. Paghihiganti. Masyado ninyong iniisip ang sarili ninyo. Ang kalagayan ninyo ngayon, ay dahil sa sarili ninyong kasakiman at katangahan. Kayo ang nagdesisyon na isang laang lumang bahay. Iyon ang sarili ninyong desisyon. Kayo ang nalinlang dahil sa bulag na pagsali. Iyon ang sarili ninyong kawalan ng kakayahan. Hindi ko kayo tinutukan ng baril. Para pilitin kayong mangutang. At wala akong nakuhang kahit isang sentimo mula sa inyo. Ang masamang bunga na itinanim inyo, ay kayo mismo ang kakain. Kuya, nagmamakaawa ako sa iyo. Tulungan mo ako. Kapag tinulungan mo akong bayaran ang utang na ito, pangako, susundin kita ng maayos sa hinaharap. Hindi ko kayo matutulungan. Xiaoju, lalabanan kita ngayon. Guardia. Palabasin ang dalawang gumagawa ng gulo. Ipaalam sa pamunuan ng buong gusali. Kung papayagan niyo pa ang dalawang ito, na makapasok sa pinto kahit isang hakbang. Ang security supervisor ay, hindi na kailangang pumasok bukas. Opo. Si Xiao. Hindi na po maulit. Xiaoju. Wala kang puso. Hindi ka mamamatay ng payapa. Hintayin mo lang. Hinding-hindi ka namin palalampasin. Hinding-hindi. Asawa ko. Anong gagawin natin? Ayaw niya talagang magbigay ng pera. Matutulog na ba talaga tayo sa kalye? Matulog sa kalsada. Nanaginip ka lang. Gusto ni Xiaoju na mag-isa. Magtago sa ulap at magpakasasa sa sarap. Hindi ganoon kadali. Si Xiaoju ay isang matagumpay na tao ngayon. Hindi siya marunong makinig. Pero may kahinaan din siya. Kung hindi natin siya kayang kalabanin, hanapin natin si Shen Wei. Hindi ako naniniwala na kapag nalaman ng babaeng iyon, na mayaman si Xiaoju, wala siyang ibang iniisip. Siya ang gagamitin nating panimula. Tama. At si nanay. Babalik tayo kay nanay. Tara. Bumalik muna tayo para pakalmahin ang mga maniningil. Ang biglaang kayamanan na ito. Kung hindi magbibigay si Xiaoju kahit isang sentimo, lalabanan natin siya hanggang sa huli. Wiwi. Nakikipag-ugnayan ka pa ba kay Xiaoju kamakailan? May kailangan ba si Kuya Lukay? Diretsuhin mo na. May trabaho pa ako mamaya. Ay. Wiwi. Para sa ikabubuti mo ito. Niloko ka ng mapagkunwaring si Xiaoju. Niloko ka niya. Akala mo ba mahirap lang siya? Akala mo ba matapat lang siya? Oh. Paano niya ako niloko? Yumaman siya. Napakayaman niya. Ang lupang binili niya noon ay giniba na. Nakatanggap siya ng halaga na hindi mo kayang isipin. Ngayon, nagmamaneho siya ng pinakamahal na luxury car. May kumpanya siya sa pinakamataas na gusali sa sentro ng lungsod. Pero siya, noong nakipag-date siya sa iyo, sinadya niyang magsuot ng luma para subukan ka.
Hanggang ngayon, hindi pa rin niya sinasabi. Sa iyo ang mahalagang bagay na ito, tama. Wiwi. Nakakatakot ang taong iyan. Masyado siyang mapanlinlang. Kahit ang sarili niyang ina at kapatid. Kaya niyang pabayaan. Siguradong nag-iingat siya sa iyo. Hindi kanya itinuturing na pamilya. Kuya Lukay, tapos ka na ba magsalita? Sabihin mo, tapos na. Weiwei, bakit ganyan ang reaksyon mo? Ganyan siya magtago sa'yo. Hindi ka ba galit? Bakit ako magagalit? Ang mga bagay na ito, matagal na niyang sinabi sa akin. Ano? Ikaw, alam mo na matagal na. Sinabi niya sa'yo. At, alam ko rin, kung paano ninyo siya pinalayas. Para suluhin ang mana. Alam ko, kung paano mo siya ininsulto. Sa isang blind date, na hindi siya karapat-dapat sa bahay. Alam ko rin, kung paano ninyo, nalugi ang pera mula sa pagsangla ng bahay. At pagkatapos ay pumunta sa kanyang kumpanya. Para mag-iskandalo. Lukay, ang pagpunta mo sa akin ngayon, ay hindi para sa ikabubuti ko. Bumangga ka lang kay Xiaoju. At hindi ka nakakuha ng pera. Hindi ka nakakuha ng pera. Kaya gusto mo akong gamitin. Para maghasik ng gulo. At maging tauhan ninyo. Tama ba? Shenhui, huwag kang magkunwari na banal dito. Dahil alam mo na mayaman siya. Masasabi mo bang hindi ka? Para sa kanyang kayamanan. Kung ano ang nasa puso ng isang tao. Iyon din ang nakikita niya sa iba. Kung ano ang gusto ko sa kanya ay walang kinalaman sa'yo. Pero may isang bagay akong malinaw na sasabihin sa'yo. Mula ngayon, huwag ka nang lumapit sa akin. Na kunwari ay para sa ikabubuti ko. Ang mga ginawa ninyong pamilya kay Xiaoju ay hindi ko malilimutan. Sa susunod na mga has kayong sipsipin ang dugo niya. Diretso akong magsusumbong sa pulis. Ang mga bastos ay magkakasama. Maghintay kayo. Asawa ko. Kumusta? May silbi ba ang pagpunta kay Shenwei? Pumayag ba siyang tulungan tayo? Nakumbinsihin si Xiaoju. Matagal nang alam ni Shenwei na mayaman siya. Magkasabwat silang dalawa. Ibinunyag na ni Xiaoju ang lahat ng sikreto niya sa kanya. Hindi siya madadaan sa atin. Alam na niya matagal na. Mas gugustuhin pa niyang sabihin ang malaking sikreto na ito. Sa isang babae sa labas. Kaysa sa sarili niyang ina. Busog ka na mag-isa sa labas. At hindi nagugutom ang buong pamilya. Anong gagawin mo sa bahay? CJ. Dahil wala akong parte sa bahay na ito. At sa ipon sa bahay. Kung gayon, mula ngayon, ang iyong pagretiro ay ipagkakatiwala ko ng buo. Kina Xiaoyuan at Lukay. Ako ay hindi na makikialam. Ma, happy birthday. Alam kong nilalamig ang kamay mo tuwing taglamig. Kaya pinili ko ang cashmere gloves na ito para sa iyo. Ang init-init ngayon. Bakit ka nagbibigay ng guwantes? Ang regalo ay tungkol sa intensyon. Kung tungkol sa halaga, ang mga nakakaalam ay nakakaalam. Ang guwantes. Nasaan ang mga guwantes na iyon? Saan ko ito itinapon? Bakit mo hinahanap ang mga lumang guwantes na iyon? Hindi ba't galing lang iyon sa bangketa? Galing sa bangketa. May hawak siyang napakalaking halaga ng pera. Posible bang bigyan niya ako ng murang bagay na nagkakahalaga lang ng ilang 10 yuan? Talagang bulag ako. Umuwi siya noong araw na iyon na may dalang malaking halaga ng pera. Gusto niyang ibigay ang lahat sa pamilyang ito. Ako ang nagtulak sa kanya palayo. Noong birthday banquet, nagmamaneho siya ng pinakamahal na kotse. Pinapanood niya tayo sa hapagkainan. Na parang mga payaso. Ipinagmamalaki ang siranggintong pulseras na iyon. Panigurado, tinatawanan niya tayo sa loob-loob niya. Paano nangyari ito? Paano ito naging ganito? Ma, wala nang silbi ang pagsisisi. Malapit nang dumating ang bangko. Para kunin ang bahay na ito. Hindi tayo pwedeng sumuko na lang. Ano pa ang magagawa natin? Pinalabas niya kayo ni Xiaoyuan. Pinalabas niya kayo ni Xiaoyuan ng mga security guard. Hindi na niya tayo kinikilala. Hindi niya tayo kinikilala. Pero hindi niya pwedeng hindi kakilalanin. Ikaw ang nagluwal at nagpalaki sa kanya. Ito ay dugong nakaukit sa buto. Hindi ito mabubura ng batas. Gawin natin ng matigas. Dahil hindi siya nadadaan sa lambing. Gawin natin ng matigas. Ma, ikaw lang ang makakapagligtas sa ating pamilya. Kailangan mong magkunwari na may sakit. Magkunwari na malubha ang sakit. Kapag nakapasok ka na sa emergency room ng ospital. Kapag inilagay ko ang critical illness notice sa kanyang desk, hindi ako naniniwala na maglakas loob siyang sa harap ng lahat. Hayaan ang kanyang ina na mamatay sa sakit.
nang hindi gumagastos ng 1 sentimo. Kapag nabuksan na ang pinto, ang malaking halaga ng pera na iyon, makakakuha tayo ng malaking bahagi. Naipadala na ba ang text message? Bakit walang sagot sa loob ng mahabang panahon? Naipadala na. Nagpadala ako ng mahigit 10 mensahe. Sinabi kong inatake sa puso si Mama. At nasa emergency room. Kailangan niya ng malaking halaga para sa operasyon. Kung hindi agad magbabayad, ititigil ng ospital ang gamot. Pero hindi siya sumasagot. Kapag tumatawag ako, sinasabi na nasa tawag siya. Sigurado akong binlock niya ako. Talagang walang puso siyang hayop. Malapit nang magkasakit ang kanyang ina. At kaya pa rin niyang umupo. Hindi ako naniniwala na kaya niya talagang. Ganyan siya kamanhid. Oh, hindi niya sinasagot ang tawag mo. Kaya maghanap tayo ng isang taong lubos niyang pinagkakatiwalaan para maghatid ng mensahe. Hello, Tio. Pumunta na po kayo sa ospital. Malala na si nanay. Sabi ng doktor, maglalabas na sila ng critical condition notice. Wala na kaming pera para sa pagliligtas sa kanya. Pwede niyo po bang kontakin si kuya? Pakiusap, papuntahin niyo siya para makita si nanay sa huling pagkakataon. Ju, nasaan ka? Pumunta ka na sa ospital ng syudad. Inatake sa puso ang nanay mo. Sabi ni Lukay, malala na siya. Nililigtas pa siya. Magdala ka ng pera. At pumunta ka rito para iligtas siya. Tio, wag po kayong mag-alala. Nasa ospital na po ba kayo? Katatanggap ko lang ng tawag ni Lukay. Papunta na ako sa ospital. CJ, Tio, pagdating niyo po sa ospital, wag po kayong maniniwala sa sinasabi lang ni Lukay. Pumunta po kayo mismo sa nurse station. At tanungin kung ano talaga ang sakit ng nanay ko. Ilang araw na siya roon. Nililigtas ba siya ngayon? O ordinaryong inoobserbahan lang? Pagkatapos niyo pong malaman ang lahat, tawagan niyo po ulit ako. May nangyari sa bahay. Sabi nila, inatake sa puso ang nanay ko. At malala na raw siya. Gusto nilang magdala ako ng pera para iligtas siya. Kahapon sa ibaba ng opisina. Masigla pa sina Lukay at Xiao Yuan. Pinuntahan pa nila ako. Kahapon ng gabi. Pinuntahan pa ako ni Lukay sa coffee shop. Kung talagang critical ang kondisyon ni tita, paano sila magkakaroon ng oras para maglibot? Hindi tugma ang timeline. Nakita mo rin. Ito ay isang murang pakulo lang nila. Dahil wala na silang ibang magawa. Kahit na may 1% lang na posibilidad na totoo ito. Hindi natin ito pwedeng ipagwalang bahala. Pero hindi natin pwedeng sundin ang gusto ni Lukay. At magpauto sa kanila. Ang pagpapapunta mo kay Tio para kumpirmahin. Ang pinakatamang gawin. Ju! Naitanong ko na. Hindi naman pala pumasok sa emergency room ang nanay mo. Mataas lang ang presyon niya kaya medyo kinabahan siya. Naka5 araw na siya sa ordinaryong ward. Sabi ng doktor, makakalabas na siya pagkatapos ng ilang araw na dextrose. Ang bayad sa ospital. Si Lukay ang walang kwentang iyon. Nagbayad lang ng deposit para sa unang araw. 2 beses nang sinisingil ng ospital. Sabi ng nurse, kung hindi pa magbabayad, titigil na ang gamot mamayang hapon. Ginagamit nila ang kalusugan ng nanay mo. Bilang panakot, para pilitin kang lumabas. Tio, pakiusap, pumunta po kayo sa bayaran. At bayaran niyo po ang lahat ng susunod na bayarin sa gamot ng nanay ko. Kung gaano karaming supplements ang kailangan, bilhin niyo na rin po. Ililipat ko na agad ang pera sa account mo. CJ. Jewer. Ikaw, hindi mo ba bibisitahin ang nanay mo? Ang bayarin sa ospital. Bilang anak, ito ang aking legal na obligasyon. Pero ako, hindi ako pupunta. Tito, pakiusap, panatilihin mo itong sikreto para sa akin. Kapag nagbayad ka, sabihin mong ikaw ang nagbayad. Huwag na huwag mong sasabihin sa kanila na ako ang nagbayad. Hindi ako magpapakita. Hindi ko sila bibigyan ng anumang dahilan para sa moral na pangingikil. Pero sabay na binayaran ang bayarin sa ospital. Pinanatili ang batas at ang hangganan ng sangkatauhan. Xiaoju, wala kang pinayagang butas. Akala ni Lukay, kapag ginamit niya ang buhay at kamatayan ng nanay ko, mahahawakan niya ang aking kahinaan. Kung pumunta ako ngayon, kahit magpakita lang ako, agad silang susugod na parang linta at magsasagawa ng eksena sa ward ng paggawa ng gulo sa ospital. Kapag nabuksan ang butas na ito, hindi na ito magsasara. Ang aking obligasyon sa pamilyang iyon
ay limitado lamang sa pagbibigay ng pera. Tungkol naman sa gusto nilang dugo na mas makapal kaysa tubig na magpapahintulot sa kanila na gawin ang gusto nila. Hinding-hindi mangyayari iyon. Tito, nasaan si Xiaoju? Mas masahol pa ba siya sa hayop? Hindi na niya pinapansin ang buhay o kamatayan ng sarili niyang ina. Huwag kang sumigaw. Anong kritikal na kondisyon? Sinabi na sa akin ng doktor. Ordinaryong pagmamasid lang sa ospital. Para lang makakuha ng pera. Kaya ninyong magsinungaling ng ganyan kasama. Hindi ba kayo natatakot na mabawasan ang buhay ninyo? Hindi siya dumating. Hindi man lang siya nagtanong. Nababayaran ko na kanina. Ang utang sa ospital. Cake siya. Ngayon, si Jewel ay lubos nang nawala ng pag-asa sa inyo. Kung ipagpapatuloy ninyo ang paggawa ng gulo, ituring ninyo na lang na hindi ninyo siya naging anak. Hoy! Kuya hey! Nagpapanggap kang nawawala ha? Matagal lang nagsara ang sirang tindahan mo. Ang milyon-milyong ipinangutang mo ay nawala na lahat. Ngayon na ang huling araw. Kung hindi mo ibabalik ang pera kasama ang interes, pupunta ako sa ospital ngayong gabi. Sa harap ng nanay mo, puputulin ko ang isang braso mo. Kuya hey! Kuya hey, pakinggan mo ang paliwanag ko. Wala na talaga akong pera. Na-freeze na lahat ng card ko. Walang pera. Kung walang pera, buhay ang kapalit. Kuya hey, may pera ako. Ang bayaw ko ang may pera. Ang pangalan niya ay Xiaoju. Nakakuha lang siya ng pera na hindi niya maubos. Sa loob ng ilang buhay mula sa bayad sa demolisyon. Ngayon, nagtatag siya ng kumpanya sa pinakamataas na Global Financial Center sa gitna ng lungsod. Ipadadala ko sa iyo ang address ng kanyang kumpanya. Nakita ko rin siya na nagmamaneho ng isang itim na luxury sedan. Naaalala ko rin ang plate number. Hindi mabilang ang kanyang pera. Ang utang na ito, hanapin ninyo siya at singilin. Harangin ninyo siya. Kapag napilitan ninyo siyang magbayad, hindi lang ang principal at interest. Kahit doble pa, kaya niyang bayaran. Global Financial Center. Magaling, bata. Matalino ka. Ang utang na ito, ako mismo ang pupunta para singilin. Kung hindi ko makuha ang pera, pagbalik ko, isasama kita. Mukhang hindi nagsinungaling si Lucay. Boss Xiao. Talagang mayaman at disenteng tao. Sino kayo? Boss Xiao, nakakalimutan mo na ang mga mahahalagang tao. Ang iyong bayaw na si Lucay ay may malaking utang sa amin. Ngayon, napakahirap niya, pati brief niya isinangla na. Sinabi niya na kayo ang singilin namin. Sabi niya, nakakuha ka raw ng malaking bayad sa demolisyon. Mas malaki pa raw ang buhok mo sa baywang niya. Ngayon, ang utang na ito, kasama ang principal at interest. Kung babayaran mo siya ng buong puso, magiging magkaibigan tayo. Kung hindi mo kami bibigyan ng respeto. Ang mahalagang buto ni Boss Xiao. Baka hindi kayanin ang panggugulo naming magkakapatid. Ang utang ni Lucay sa inyo. Hanapin ninyo siya. Wala akong nakuha ni isang sentimo mula sa inyo. At hindi ko siya ginarantiyahan. Ang kanyang buhay at kamatayan ay walang legal na kinalaman sa akin. Bata, huwag kang magsalita ng batas sa akin. Ang tagal ko na sa negosyong ito. At wala pa akong utang na hindi ko nasisingil. Kung hindi mo ilalabas ang pera ngayon, ang kotse na ito, at ikaw mismo, ay hindi makakalabas ng buo sa garahe na ito. Talaga, subukan mong gumalaw. Pulis, huwag gumalaw. Ibagsak ang mga armas. Hawakan ang ulo at yumuko. Ginoong Xiao, hindi ka naman siguro natakot. Ayon sa iyong utos, pagkatapos matanggap ang abnormal na signal ng surveillance mula kay Lucay kaninang hapon, nakipag-ugnayan na ako sa lokal na pulisya ng maaga at naghanda ng ambush sa garahe. Magaling! Ibigay ang recording sa pulisya para sa panggugulo, ilegal na pangingikil, at marahas na paniningil kasuhan sila. Gusto kong hindi sila makalabas ng madali. Tulad ng pagpasok nila. Ikaw, alam mo nang darating kami. Gumawa ka ng patibong para sa amin. Sinabi ko, walang kinalaman sa akin ang buhay at kamatayan ni Lucay. Sino mang gustong gamitin ang pangalan niya para mangikil sa akin. Ang kapalit ay habang buhay na pagkakakulong. Attorney Gu, tulungan mo akong gumawa ng isang legal na deklarasyon ng paghihiwalay ng utang. Detalyadong nakasaad na ang lahat ng utang nina Lucay at Xiao Yuan. Ay pananagutan nila mismo. Wala akong anumang legal na kaugnayan dito. Kopyahin ang deklarasyon ng 3 beses. Ang isa ay ipadala sa pamamagitan ng express mail.
sa pinagtataguan ng grupong ito ng mga maniningil. Ang isa ay idikit sa bulletin board sa lobby ng aking kumpanya. Ang huling kopya ay ipadala kay Lukay ng buo. Gusto kong malaman niya na bawat patak ng gulo na sinubukan niyang idulot ay magiging laso na lulunod sa kanya. Jewer, ikaw, sa wakas, bumalik ka para bisitahin ang nanay mo. Nabalitaan kong nakalabas na kayo sa ospital. Kaya binisita ko kayo. Jewer, nagkamali si nanay. Alam na alam ni nanay na nagkamali siya. Ang mga nangyari nitong mga nakaraang araw ay parang isang masamang panaginip. Hindi dapat nakinig si nanay sa panunulsol ng hayop na si Lukay. Hindi ko dapat ibinigay ang lahat ng bahay kay Yuan-Yuan. At pinalayas ka. Sabi ng tatay mo bago siya umalis, si Jewer ang pinakamatapat. Kaya huwag kitang pababayaan. Pero naguluhan si nanay. Naging paborito si nanay. Jewer, alang-alang sa pagpapalaki at pag-aalaga ko sa iyo. Alang-alang sa tatay mo. Patawarin mo si nanay sa pagkakataong ito, pwede ba? Umuwi ka na. Nanay, pinalaki niyo ako. Pinakain niyo ako. Hindi ko malilimutan ang kabutihang iyon. Ang bayarin sa ospital. Pinabayaran ko na sa tiyuhin ko para sa inyo. Ang gastos niyo sa pagtanda. Ipapadala ko sa inyong card buwan-buwan sa tamang oras. Kung magkasakit kayo at maospital. Ang bahagi ko sa gastos. Hindi ko babawasan kahit isang sentimo. Bilang inyong legal na anak, ang mga obligasyon na dapat kong gawin. Hindi ko palalampasin ang anuman. Jewer, anong ibig mong sabihin? Hindi mo pa rin mapatawad si nanay. Hindi ito tungkol sa pagpapatawad o hindi. May mga bagay na kapag nabasag, hindi na mabubuo ulit. Hindi niya na kailangang umiyak sa harap ko. At huwag niyo na ring banggitin ang tatay ko. Alam kong nagsisisi kayo ngayon. Dahil nilustay ni Lukay ang lahat ng ari-arian. Kung ako ang nalugi ngayon, sa tingin niyo, mararamdaman niyo pa rin bang nagkasala kayo sa akin? Aalagaan ko ang inyong pagtanda. Pero pera lang ang aalagaan ko. Tungkol naman sa uri ng anak na gusto niyo. Nahahawak sa inyong kamay sa inyong higaan. Yayakap sa inyong lieg at magsasabing, Nanay, mahal ko kayo. Hindi ako iyon. Wala noon. At sa hinaharap, wala rin. Jewer, nakita ko siya ngayon. Ano ang sinabi niya? Umiyak siya. Humihingi ng tawad sa akin. Sabi niya, patawarin mo ako. Naalala raw niya ang tatay ko. Ano naman ang sagot mo? Sabi ko, legal na ina. Legal na anak. Pananagutan ko ang pag-aalaga sa kanya. Babayaran ko ang kanyang mga gamot. Pero hindi ako babalik para tumira doon. At hindi na ako magkakaroon ng anumang emosyonal na pag-asa mula sa kanya. Sabi ko, ang klase ng anak na gusto niya. Hindi na ako iyon. Xiaoju, napansin mo ba? Habang sinasabi mo sa akin ang mga ito ngayon, ang boses mo ay kalmado. Mas kalmado pa kaysa noong una tayong nagkita. Sa blind date. Dahil hindi na masakit. Dati kapag iniisip ko ang mga bagay na ito, na mag-isa akong kumakain ng tirang pagkain sa bisperas ng bagong taon, na itinapon niya ang regalo ko sa basurahan. Ang puso ko ay parang tinutusok ng karayom sa sakit. Pero ngayon, habang nakikita ko siyang umiiyak, napansin ko na sa puso ko, wala nang anumang alon. Kalmado lang, ganap na kalmado. Mabuti na kalmado, ang mga bagay sa puso mo, na nagpapabigat na parang bato ay wala na. Doon ka lang makakausad. Ngayong weekend, libre ka ba? Bakit? Sinamahan mo ako sa mahabang putik na daan. Ngayon gusto kong formal na. Bisitahin ang tiyo at tiya. CJ, pero sabihin ko na sayo, ang tatay ko ay matigas ang ulo. Kailangan mong maghanda. Xiao, Hijo. Kumain ka pa. Sabi ni Weiwei, mayroon kang investment company sa city center. Siguradong napakahirap ng trabaho mo. Salamat, tiya. Ayos lang ang trabaho. Nasa tamang landas na. Xiao, ang sitwasyon mo, nabanggit na sa akin ni Weiwei. Tungkol sa tagumpay mo sa negosyo, hindi ko naiintindihan, at hindi na ako magtatanong pa. Pero narinig ko kay Weiwei, na halos wala ka ng ugnayan. Sa iyong pamilya, lalo na sa iyong ina at kapatid. Halos wala na kayong komunikasyon. Opo, tiyo. Hindi lang pang araw-araw na komunikasyon ang pinutol ko. Pinagawa ko rin sa abogado. Ang isang legal na deklarasyon ng paghihiwalay ng utang. Ito. Bakit naman? Pamilya kayo. Paano kayo umabot? Sa puntong kailangan na ng abogado.
Isinalaysay ni Xiaoju ang lahat ng nangyari sa mga nakaraang buwan. Nang detalyado. Tiyo, tiya. Dumadaloy sa akin ang kanilang dugo. Kaya ipinapangako ko. Ang pangangalaga at medikal na pangangailangan ng aking ina ay sasagutin ko sa pinansyal. Ito ang legal na obligasyon ko bilang anak. Pero bukod doon, hindi ko papayagan na pagsamantalahan nila ang buhay ko na parang mga vampira at lalong hindi ko papayagan. Naguluhin nila ang buhay ni Weiwei. Dapat may limitasyon ang tao. Ang utang na loob na dapat bayaran, babayaran ko ng pera. Pero ang walang katapusang butas na hindi dapat punan. Ni isang sentimo ay hindi ko ibibigay. Xiao. Sa buong buhay ko bilang guro, nakita ko na ang mga taong nabibiktima ng tinatawag na paggalang sa magulang, na nauuwi sa pagkasira ng kanilang pamilya. Ang mga hangal na iyon, sa edad mo ngayon, sa harap ng napakalaking yaman, at pagsubok sa pamilya, ang maintindihan ang salitang limitasyon, ay napakahirap. Ang batang ito, gaano karaming hirap ang dinanas niya mula pagkabata. Paano naging ganoon kapabor ang sarili niyang ina? Xiao, bumalik ka na lang dito kasama si Weiwei kapag wala kayong ginagawa. Ipagluluto ka ni tita ng paborito mong pagkain. Huwag na lang natin silang pansinin. Xiao, ngayon, iinuman ka ni tito. Hindi lang dahil sa matagumpay ka sa negosyo, kundi dahil isa kang responsable at matalinong lalaki. Kampante ako na ipagkatiwala si Weiwei sa iyo. Salamat po sa pag-unawa ninyo, tito at tita. Makakaasa po kayo. Hindi ko hahayaang masaktan si Weiwei. Kumusta? Hindi ka naman pinahirapan ni Papa, di ba? Sa school, kapag pinapagalitan niya, ang principal, hindi siya kasing galang ngayon. Si Tito ay isang napakatalinong nakatatanda. Ang makilala ka, at makilala sina Tito at Tita, ang pinakamalaking swerte sa buhay ko. Xiaoju, may itatanong ako sa iyo. CJ, kung balang araw, ang nanay mo, o si Xiaoyuan at ang iba pa ay wala nang mapuntahan. Hindi para humingi ng pera, kundi dahil wala na silang matirhan sa sobrang hirap, at gusto nilang bumalik at makitira sa iyo. Ano ang gagawin mo? Hindi ko sila papayagang tumira dito. Maaari akong magrenta ng isang silid para sa kanya. Sa labas ng syudad na may bubong at dingding. Maaari pa nga akong magbayad ng caregiver para regular siyang bisitahin. Pero hindi ko sila papayagan na tumapak sa pinto ng bahay ko, dahil ang bahay na ito, ang limitasyon namin ni Weiwei. Kung magkakaroon kami ng anak sa hinaharap, lalong hindi ko papayagan ang anak ko na lumaki sa ganoong kapaligiran kung saan lahat ay nagpaplano, laging may paboritismo, at puno ng cold violence. Ang hirap na iyon. Sapat na ang ako lang ang nakaranas. Hindi ko papayagan na maulit ang trahedya sa maliit kong pamilya. CJ, kung gayon, isara na lang natin ang pinto. At mamuhay tayo ng tahimik at malinis. Hindi niyo pwedeng isara ang bahay ko. Bahay ko to. Magkakapera na ako kaagad. Ang bayaw ko ay ang SEC ng isang multinational investment company. Mayroon siyang napakalaking halaga ng pera. Bigyan niyo pa ako ng ilang araw. Mababayaran ko ang lahat ng utang ko. Ginoong Lu, pakiusap, makipagtulungan. Ang panahon ng pagbabayad ng mortgage para sa ari-arian na ito ay matagal nang lumipas. Naglabas na ang korte ng utos para sa sapilitang pagpapatupad. Kung magpapatuloy ka sa paggawa ng gulo at humahad lang sa opisyal na tungkulin, sapilitan ka naming aarestuhin alinsunod sa batas. Wala na ang lahat. Ang bahay ko, ang lahat ng ari-arian ko. Wala na ang lahat. Ma, wala na ang bahay. Malapit na tayong mapadpad sa kalsada. Ngayon, isa na lang ang natitirang paraan. Anong paraan pa? Si Ju ay hindi na tayo pinapansin. Ayaw niya na nga kayong makita. Hindi niya tayo nakikita. Pero kailangan kanyang alagaan. Ikaw ang nagluwal at nagpalaki sa kanya. Kung hahayaan niyang matulog sa ilalim ng tulay ang sarili niyang ina, ang laway ng publiko, ay kayang lunurin ang malaking kumpanya niya. Yuan, tawagan mo siya ngayon. Sabihin mong pinalaya si nanay, at malapit na siyang mawalan ng buhay. Pabayarin mo siya, para makabili ng bagong bahay sa pangalan ni nanay. Hanggat nakapangalan kay nanay ang bahay, makakapanirahan tayo doon ng legal. Sa ngalan ng pag-aalaga sa matanda, kapag namatay na si nanay, ikaw ang unang tagapagmana. Ang bahay na ito ay magiging atin na. Kuya,
Kuya, sinagot mo ang tawag. Pakiusap, wag mong ibaba. Pakinggan mo muna ako. CJ. Kuya. Sa pilitang kinuha ng korte ang lumang bahay. Ang buong pamilya namin ay pinalaya sa kalsada ngayon. Ang lahat ng bagahe ay nabasa sa putik. Hindi kinaya ni nanay ang gulat na ito. Hawak niya ang dibdib niya at sumisigaw sa sakit. Wala man lang kaming matuluyan. Kuya, alam kong galit ka sa akin at kay Lukay. Nararapat lang sa amin ang nangyari. Pero si nanay ay inosente. Matanda na siya. Hindi mo naman siguro hahayaan na mapadpad siya sa kalsada, di ba? Ang dami mong pera ngayon. Pwede ka ba ang gumastos ng kaunting pera para bilhan si nanay ng bagong bahay? Kahit maliit lang ang espasyo, okay lang. Basta nakapangalan kay nanay. Para may matuluyan si nanay sa kanyang pagtanda. Ako at si Lukay ay hinding-hindi makikialam. Kahit magtrabaho kami at umupa ng basement, hinding-hindi namin kayo guguluhin. Kuya, nagmamakaawa ako sa iyo. Bigyan mo naman si nanay ng paraan para mabuhay. Bibigyan kita ng pagkakataong ayusin ang iyong mga salita. Gusto mong magbayad ako para sa isang bahay. Kaninong pangalan nakarehistro? Sa pangalan ni Mama. Kuya, tunay mong nanay yan. Hindi mo naman siguro pagdududahan ang sarili mong nanay, di ba? Tunay na nanay. Sa tingin mo maniniwala ako. Xiao Yuan. Sa tingin mo ba? Dahil tahimik lang ako sa bahay na ito. Sa loob ng 28 taon. Ibig sabihin kasing tanga ko kayo. Bumili ng bahay sa pangalan ni Mama. Unang hakbang, gagamitin ninyo ang dahilan na aalagaan ninyo si Mama. Para makalipat at manirahan doon. Para ma-enjoy ang mamahaling bahay na binili ko. Pangalawang hakbang, dahil malambot ang puso ni Mama. Palihim ninyong isasangla ang bahay. Nang hindi ko alam, para patuloy na punan ang walang katapusang utang ninyo. At kung sakali man, na hindi ninyo isinangla ang bahay. Pag namatay si Mama, ang bahay na nakapangalan sa kanya ay magiging mana. Bilang anak, may karapatan kang kumuha ng kalahati o buong bahay. Xiao Yuan, hindi ito paghingi ng tulong para mabuhay. Ito ay panlilin lang para makuha ang aking ari-arian. Sinabi ko na, magbibigay lang ako ng pera para sa pagretiro. Kung talagang wala nang makain si Mama at wala nang matirhan, paupahan ko ang aking assistant ng isang silid sa North City para sa kanya. Para hindi siya lamigin o magutom. Pero kung gusto ninyong gamitin ang pangalan ni Mama, para makakuha ng ari-arian mula sa akin, ang planong iyan ay hindi ko tatanggapin. Sabihin mo kay Lukay, itigil na niya ang mga masasamang balak niya. Simula ngayon sa bawat tawag na ganyan, ibablock ko kayo. Ang ganda. Mas maganda pa sa inaasahan ko. Ang presyo ng wedding gown na ito ay nakakagulat. Xiaoju, hindi naman natin kailangan gumastos ng sobra sa mga formalidad. Para sa akin, walang anumang bagay sa mundo ang mas mahalaga kaysa sa tapang na ipinakita mo noong araw na iyon sa hapagkainan. Para ipagtanggol ako. Gusto kong bigyan ka ng pinakamagandang kasal para malaman ng lahat na ikaw ang tanging limitasyon at kayamanan ni Xiaoju. Tungkol sa tawag ni Xiao Yuan sa iyo kahapon, sinabi sa akin ng assistant ko, gusto nilang makuha ang ari-arian mo. Karaniwang taktika ni Lukay. Gusto niyang gamitin ang pangalan ni Mama para makuha ang lahat. Tinanggihan ko sila. Tinanggihan mo ang huling pag-asa nila. Sa matinding pagiging mapilit ni Lukay, hindi siya titigil. Sa susunod na buwan na ang kasal natin. Sa tingin mo, gagawa sila ng gulo. Hindi sa tingin ko, kundi sigurado. Ang kasal ang pinakamahalagang okasyon sa buhay ng isang tao. Doon ay naroroon ang mga kilalang tao sa negosyo, at ang iyong mga kaibigan at kamag-anak. Sa paningin ni Lukay, ito ang huling pagkakataon niya. Dadalhin niya si Xiao Yuan, at baka itulak pa niya ang nanay ko, para sumugod sa kasal sa pinakatuktok nito. Ano ang gagawin natin? Dagdag seguridad. Pigilan sila sa labas. Kung pipigilan natin sila sa labas, maglalagay sila ng banner sa harap ng hotel, magla-livestream, o maghahanap ng media para gumawa ng masamang edit. Hindi man iyon makakasira sa atin. Pero parang mga langaw lang sila. Nakakainis. Kung gusto nilang gumawa ng gulo, buksan natin ang pinto. Hayaan natin silang pumasok at gumawa ng gulo. Gusto mong, sa harap ng lahat, gamitin ang malaking entablado na ito, para tuluyang silang hubaran at ipako. Sa haligi ng kahihiyan. Magpapadala ako ng imbitasyon. Kanino? Sa nanay ko lang. Ang nanay ko ang aking legal na direktang kamag-anak. Kung hindi ko siya imbitahan, magkakaroon ng usap-usapan sa publiko.
Hindi lang ako mag-imbita sa kanya. Maglalaan din ako ng pinaka-nakikitang upuan para sa kanya. Pero malinaw kong isusulat sa imbitasyon na ang ina kong si Zhang Kaiksia lang ang iniimbitahan. Walang kasama. Gagamitin ni Lucay iyon bilang dahilan para pilit na pumasok. Sa oras na iyon, ipapaalam ko sa kanila kung ano ang tunay na pagkasira ng reputasyon at kung ano ang tunay na kahihiyan. Sige, ano man ang mangyari sa araw na iyon. Nasa tabi mo ako. Kahit pa maging magulo, sasama ako sa iyo para harapin iyon. CJ. Aba. Jewer. Sa wakas ay magpapakasal ka na. Ang babaeng ito ay mukhang magdadala ng swerte sa kanyang asawa. Masaya ang tiyuhin mo para sa iyo. Tiyo, sa ika-16 na ng susunod na buwan, dapat kang pumunta sa kasal. Naman, kahit umulan ng kutsilyo, pupunta ang tiyuhin mo. Tiyo, may isa pa akong bagay na gusto kong ipagawa sa iyo. Ano iyon? Ito ang imbitasyon ko sa nanay ko. Malinaw kong sinabi na siya lang ang pinapayagang dumalo. Pero alam kong sina Lucay at Xiao Yuan ay hindi palalampasin ang pagkakataong ito. Pipilitin nilang sumama at baka gumawa pa sila ng gulo sa kasal para pilitin akong bigyan sila ng pera. Tiyo, ayokong masira ang kasal ni Weiwei dahil sa mga pesting ito. Kung sa araw na iyon, talagang pilit silang makakapasok. Sana ay makaupo ka sa tabi ng nanay ko. Gusto mong tulungan kitang pigilan sila. Jewer, hindi sa tumatanggi ang tiyuhin mo. Pero ang bayaw mong si Lucay. Ngayon, isa na siyang baliw na asong lubusang nalugi. Ang nanay mo naman ay hindi nakakaintindi. Ang matanda kong buto, baka hindi ko sila mapigilan sa pagwawala. Tito, nagkakamali po kayo. Hindi ko po kailangan na pigilan niyo sila. Kung maglakas loob si Lucay na gumawa ng gulo sa kasal, gusto lang niyang gamitin ang mga bisitang walang alam para ako ay immoral blackmail at ipahiya ako. Umaasa ako na upo kayo doon. Hindi para pigilan si Lucay, kundi para bantayan ang nanay ko. Kapag inilabas ko sa publiko ang lahat ng matibay na ebidensya at tuluyang punitin ang maskara ni na Lucay at Xiao Yuan, tiyak na hindi makakayanan ng nanay ko ang panggigipit at iyak. Maaari pa nga niyang gamitin muli ang aming relasyon bilang mag-ina para manipulahin ako. Sa panahong iyon, umaasa ako na bilang isang nakatatanda, bilang ang tanging patas na saksi sa buong pamilya, ay makakatayo kayo at pigilan siya. Gusto kong makita ng lahat na hindi ako ang walang pagmamahal sa pamilya, kundi sila ang sakim. Kung may magwawala sa kasal ko, ang mapapahiya ay hindi kami ni Weiwei. Jewer, huwag kang mag-alala. Nang umalis ang tatay mo, ipinangako ko sa kanya na poprotektahan kita. Pero sa mga nakaraang taon, walang nagawa si Tito. Pinanood ko lang ang pagiging paborito ng nanay mo at ng iba. Kaya nagdusa ka ng husto. Sa araw ng kasal, upo ako sa tabi ng nanay mo. Kung sino man, ang maglakas loob na gumawa ng gulo sa iyong maligayang araw. Ang maglakas loob na sirain ang reputasyon mo at ni Weiwei. Hindi mo na kailangang kumilos. Si Tito ang unang tatayo, at sasampalin sila palabas. Salamat, Tito. Magsisimula na ang seremonya. Hindi pa sila dumarating. Darating sila, para sa mga taong malapit ng malunod. Ito ang huling dayami na maaari nilang kapitan. Umalis kayong lahat. Padaanin niyo ako. Ako ang bayaw ng groom. Ang ikakasal sa loob ay ang kuya ko. Bakit niyo ako pinipigilan? Kuya, Xiaoju, hindi ka pwedeng maging ganyan kawalang puso. Malapit nang mamatay ang sarili mong nanay. Tapos nagtatago ka rito. At nagdaraos ng napakagarang kasal. Tao ka pa ba? Xiao, may 2 tao na nagsasabing, kamag-anak niyo ang pilit na pumasok. Kailangan ba silang paalisin kaagad? Papasukin sila. Mga boss, mga kamag-anak at kaibigan. Tingnan niyo ito. Tingnan niyo ang ABC. Xiao na ito na mukhang disente. Kung gaano siya kasama. Kamakailan lang nakakuha siya ng napakalaking halaga ng pera na hindi maisip. May pera siya rito. Nagdaos kayo ng napakagarang kasal. Pero alam niyo ba, kung anong buhay mayroon ang kanyang pamilya ngayon? Ngayon, Kuya, nakikiusap ako sa iyo. Kinumpis ka ng korte ang bahay namin. Wala na kaming, kahit matutulugan, kahit galit ka sa akin. Wala namang kasalanan si nanay. Si nanay ay nasa lansangan ngayon, at wala na siyang pera para sa gamot.
Kahit kaunting tulong lang mula sa iyo. Makakabili na si nanay ng maliit na bahay. Bigyan mo siya ng pagkakataong mabuhay. Hindi ka pwedeng magkaroon ng pera. At hindi nakilalanin ang sarili mong ina. Diyos ko, kahit ano paman, hindi mo pwedeng pabayaan ang sarili mong ina. Kung talagang hahayaan mo lang, namamatay ang kapatid mo dahil sa utang. At ang nanay mo ay nasa lansangan. Sobrang walang puso mo naman. Lukay, Xiaoyuan. Tapos na ba kayo? Bakit? Ayaw mo bang ibunyag namin ang tunay mong pagkatao? Sa harap ng maraming tao. Nahiya ka. Kung may kahihiyan ka pa, maglabas ka na ng pera ngayon. Dahil tapos na kayo. Ako naman ang magsasalita. Palitan ang screen. Sa lahat ng naririto. Ngayon ang kasal namin ni Shen Wei. Hindi ko sana gustong ubusin ang oras ninyo. Para sa mga maruruming personal na bagay na ito. Pero dahil mayroong gustong humingi ng malaking halaga ng pera. Sa harap ninyong lahat, gamit ang dahilan ng pagiging pamilya. Kaya ipapaliwanag ko ang lahat. Sa publiko, ilang buwan na ang nakakaraan. Noong araw na nakuha ko ang malaking halaga ng pera. Na sinasabi ninyo, nagkaroon ng family meeting. Sa bahay namin, simple lang ang nilalaman ng meeting. Ang lumang bahay sa sentro ng lungsod na may malaking halaga. At lahat ng ipon ng pamilya ay inilipat at ipinangalan. Sa pangalan ng kapatid kong si Xiaoyuan ng walang bayad. Bilang panganay na anak sa pamilyang ito, wala akong nakuha ni isang kusing. Ito ang kanilang victory declaration na ipinost. Sa kanilang moments, noong gabing iyon, malinaw nilang sinabi sa akin na ang lahat ng ari-arian ay mapupunta sa anak na babae. At ako, bilang anak na lalaki, ay isang estranghero. Huwag na akong lumapit para sa pera sa hinaharap. Hindi. Hindi ganoon. Iyon ay dati. Kuya, ang yaman mo na ngayon. Mayaman ako. May kinalaman ba kayo doon? Noong araw na iyon sa sala, para paalisin ako. Kayo mismo ang nagsabi sa akin, na sa maliit kong sweldo, hindi ako karapat-dapat magkaroon ng bahay. Kahit ang maliit kong kwarto na may 10 metro kwadrado, ay kailangan kong lisanin agad, para gawin ninyong e-sports room. Kalaunan, isinangla ninyo ang bahay ng matanda, nag-invest ng walang direksyon, nangutang sa loan shark, at sa huli nawala ang lahat ng inyong ari-arian. Kahit ang bahay ay sa pilitang kinuha ng korte. Nang hatiin ang ari-arian, sinabi ninyong ako ay tagalabas. Ngayon, baon kayo sa utang. Pero lumapit kayo sa akin. Sa akin na tagalabas na pinalayas ninyo. Hinihingi ninyo na magbayad ako ng malaking halaga para sa inyong utang. At bilhan kayo ng bahay. Lukay, dahil wala akong bahagi sa ari-arian bilang tagalabas. Ang mga utang na ito, natural, hindi rin ako ang magbabayad bilang tagalabas. Sa tingin mo, makatuwiran ba ang lohikang iyan? Talagang nakakagulat. Nang agawin ang ari-arian, pinalayas ninyo ang tao. Ngayon na nalugi kayo, lumapit kayo para humingi ng pera. Wala nang mas walang hiya pa sa mundo. Tama. Ang post niya sa Moments ay napakasama. Paano siya nagkaroon ng lakas ng loob? Na pumunta sa kasal ng iba para magkunwaring mahirap. Para siyang vampira. Kasalanan mo, ikaw na malas. Asawa, anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Pinahirapan ninyo ako. Ngayon, hinahabol ako ng mga nagpapautang araw-araw. Mawawalan na ako ng buhay. Lukay, hayop ka. Ang pagsangla ng bahay para mag-invest. Malinaw na ideya mo iyon. Ikaw ang nagwaldas ng bahay ko. Ngayon, sinisisi mo ako sa lahat. Lalabanan kita. Maghihiwalay tayo. Bukas, makikipaghiwalay na ako sa iyo. Bayaran mo ang mga utang mo. Hindi na ako sasama sa iyo. Kalag ka rin sila palabas. Sabihin sa mga pulis sa labas. May nanggugulo. Direktang ipasa sa pulisya. Opo. Paumanhin. Isang maliit na abala na nakagambala sa inyong kasiyahan. Magpatuloy ang kasal. Jewer. Ang ganda ng tindig mo ngayon. Sa tabi ni Tio, nagreserba ako ng upuan para sa iyo. Nakita ko. Pero wala akong karapatang umupo sa harap. Ang upuang iyon, hindi sa akin. Jewer. Nagkamali ako sa iyo noon, anak. Ngayon na nakita kong napangasawa mo ang isang mabuting babae, masaya ang puso ko. Ang pera mo ay sa iyo. Mula ngayon, hindi na ako magiging pabigat sa iyo. Sino iyan? Cake siya. Ako ito. Ang hangin sa labas ay parang kutsilyo. Cake siya. Sa loob ng bahay mo. Bakit walang heater? Sa maliit na electric heater na ito lang. Makakayanan mo ba sa gabi?
Makakayanan ko. Jewer. Hindi lang niya binayaran ang upa ko. Pati na rin ang buwan ng gastusin ko. Sobra-sobra pa nga. Ako lang ang walang mukhang gumastos ng pera niya. Kung may matitipid, matitipid. Ang hayop na si Lukay ay tumakas. Si Yuan ay nagtatrabaho ngayon sa labas para magbayad ng utang. Ngayon, naintindihan mo na ba talaga? Kung sino ang tunay na masunurin sa huli. Matagal na akong nakatanggap ng karma. Noong kinuha ang lumang bahay. Kung hindi dahil kay June na pinakain pa rin ako. Matagal na akong namatay sa lamig sa kalsada. Ngayon, tuwing gabi ipipikit ko ang aking mga mata. Naaalala ko si June noon. Kung paano siya nagdusa sa bahay na ito. Nagsisisi ako, kuya. Talagang nagsisisi ako. Cake siya. Hayaan mo na ang nakaraan. Ngayon, lumaban ako sa hangin para pumunta rito. Para bigyan ka ng magandang balita. Ang manugang mong si Wiwi. Nanganak siya kahapon ng madaling araw. Isang malusog na batang lalaki. Ligtas ang mag-ina. Nanganak na siya. Si Ju, naging ama na. Salamat sa Diyos. Tara, mag-ayos ka na. Samahan mo ako sa ospital para tingnan ang apo mo. Hindi. Wala akong mukhang pumunta. Sa wakas, nagkaroon na si Ju ng tahimik na buhay. Hindi ko siya pwedeng guluhin. Kuya. Sandali lang. Kuya. Ito ang ginawa ko nitong mga nakaraang buwan. Habang wala akong ginagawa, pakidala ito sa ospital para sa akin. Sabihin mo kay Ju na binili mo ito sa mall. Huwag mong sabihin na ako ang gumawa. Natatakot ako na baka malas ang tingin nila. Isang maliit na sweater at isang maliit na sombrero. Cake siya. Ang sinulid na ito, ang kulay puti. Hindi ba ito ang guwantes na ibinigay sa iyo ni Ju noong birthday party? Binaklas ko ito. Ang ganda ng cashmere. Kung isusuot ko sa marumi kong kamay, masasayang lang. Ginawa kong sinulid. Nilabhan ko ng isa-isa hanggang sa luminis. Ginawa ko itong damit para sa apo ko. Kuya, pakidala na lang. Basta masuot ng bata. Pakiramdam ko. Nagampanan ko kahit paano. Ang tungkulin ng isang lola. Ju! Wiwi! Titingnan ni Tio ang bata. Tingnan mo ang maliit na ilong at mata. Parang si Ju noong bata pa siya. Magkamukhang magkamukha. Salamat, Tio. Sa lamig ng panahon, nag-abala ka pa. Ju! Ito. May nagpabigay sa akin ng gamit para sa bata. Xiao Ju. Hindi ordinaryong sinulid ang material na ito. Ju! Pinadala ito ng nanay mo. Siya mismo ang nagkalas ng guwantes. Nilabhan niya isa-isa at muling hinabi. Ayaw niyang pumunta. Natatakot siyang magalit ka kapag nakita mo siya. Ang tanging hiling niya ay maisuot ng bata ang damit. Xiao Ju. Kinalas niya ang guwantes. Ang guwantes ang ibinigay mong kabayaran sa kanya. Ito rin ang tanda ng paghihiwalay ninyong dalawa. Kinalas niya ang guwantes. Ibig sabihin, sa wakas ay alam na niyang nagkamali siya. Alam na niya kung gaano kalaki ang utang niya sa iyo. Sa halos buong buhay niya, nabulag siya ng pagiging paborito. Pero sa pagkakataong ito, dinurog niya ang pinakamahalagang bagay. Tahi sa tahi, isinama niya ang pagmamahal sa kanyang apo. Xiao Ju, nakakapagod ang magtanim ng galit sa isang tao. Kung nagbago na talaga siya, bigyan mo ang sarili mo, at siya rin ng pagkakataong magsimulang muli. Tito. Jewer. Kung hindi mo talaga matanggap, kukunin na lang ng tito ang mga gamit. Ang damit ay tamang-tama. Gusto ko ito. Tito. Bukas ng umaga, pumunta ka sa North City. Sunduin mo ang nanay mo. CJ, masyadong malamig sa labas. Sabihin mo sa kanya na namimiss na ng apo niya ang lola niya. Sabihin mo sa kanya na mag-impake ng gamit. At bukas ay lumipat na siya sa Cloud Top Terrace. Manirahan kasama namin. Mabuting bata. Nagpapasalamat ang tito sa iyo para sa nanay mo. Pupunta na ako. Pupunta na ako para sabihin sa kanya. Kuya. Jewer. Talaga bang gustong makita ako ni Jewer? At papayagan niya akong lumipat doon. Hindi mo naman siguro ako niloloko, di ba? Baliw na kapatid. Bakit naman kita lolokohin? Matagal nang. Nalampasan ni Jewer ang mga nakaraang pagsubok. Ngayon, ikaw na lang ang hinihintay. Nakikita mo ba mula rito? Ano ang makikita mo? Jewer. Ang init ng damit. Gusto ito ni Weiwei. Tamang-tama sa bata. Jewer. Patawarin mo ako, anak. Sa unang kalahati ng buhay ko, talagang nabulag ako. Ma, ang nakaraan ay tapos na. Ang magulong utang na iyon, buburahin na natin ngayon. Jewer. Ikaw,
Ano ang tawag mo sa akin? Pinatawad mo na ako, anak. Ikaw ang nanay ko. Walang anak na magtatanim ng galit habang buhay. Mula ngayon, sumama ka na lang sa amin ni Weiwei. Tulungan mo kaming mag-alaga ng bata. Ang pagmamahal na hindi mo naibigay sa akin noon. Ibuhos mo na lang sa apo mo. Ma, dumating ka rin po. Halika po, tingnan nyo. Ang batang ito, kanina lang ang likot. Pero nang suotin ang sweater na niniting mo, agad siyang nakatulog ng mahimbing. Ma, malakas ang hangin sa labas. Sa loob na lang tayo mag-usap. Pagkatapos ng discharge procedure mamayang hapon, uwi na tayong lahat. Uwi. Uwi na tayong lahat.